Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-abang na mga readings ko. Okay, sa mga nagko-comment, nagla-like and share, thank you for watching as well. Okay, sa mga nagwo-watch, sa mga nagsasabi na secret, ano yan? Secret watchers. Yan. Or ano yan? Secret follower. Thank you for doing. Thank you. Okay, so welcome din sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now. Welcome to my channel. Okay, I am a tarot reader and I do love reading most of the time. So right now, I'm going to do another love reading, general love reading, and this is an ultimate tarot love spread. So this spread is a part of my personal reading. So if you want to book a personal reading with me, just message me on my Facebook page, Dark Angels Intuitions official FB page. So just message me there and I personally will send you the information. Not on TikTok, wala akong WhatsApp, and wala akong Facebook account. It's just a Facebook page. Yeah. Like, I have a Facebook account. Meron akong Facebook account, pero personal account ko yun. Yun. So, let's start. Kaninong energy to? Sino maka-resonate nito? Okay. Let's see. Love and conflict. Merong something wrong sa connection ninyo talaga dito. Pero hoping na maganda yung outcome kasi maganda yung card. But let's see. Okay. In the past, unconditional love ang nakikita ko sa part mo. Sobrang ramdam mo yung pagmamahal mo sa taong ito. Or pagmamahal ninyo sa isa't isa. Okay? In the past. This is the unconditional love. But, anyway, I can see na sa past pa lang, meron ng cheating. Parang meron ng third party. Meron ng promises na hindi natutupad. Parang you are waiting. Umasa ka, nagmamahal ka. Pinagbibigyan mo. Pinagbibigyan mo, yes, dahil sa mahal mo. But I can see also here na might be this person might be ghosted you dahil nag-move siya towards the third party. Might be this person cut off your relationship and it hurts you a lot. Talaga. Parang nag-offer siya ng commitment, ng new beginning to that other person. So, nagkaroon ng juggledness dito sa past pa lang between you and the third party. So, pinagsabay kayo, kumbaga, that you thought, sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, pinagsabay pala kayong dalawa. So, meron cheating na nangyayari dito. Okay. In this present situation, meron talagang conflict. So, merong conflict in this present situation. Let's see, let's clarify. Oh, separation. So dito sa present situation, meron ako nakikitang away. And parang nasasaktan ka talaga sa mga nangyayari ngayon. Parang kumbaga siguro feeling ko kinoconfront mo yung person na to at this present situation. Because parang gusto mo ng clarification
clarity. And parang feeling ko, dito sa point na to, bakit kayo nag-aaway? Dahil nababad trip siya sa'yo. Dahil parang meron kang gusto na, parang feeling niya, nasasakal siya, kumbaga. Hindi niya na-appreciate yung mga nangyayari. Kaya nga nasasaktan ka dito. I can see also here a parang you really wanted to have a parang gusto mo na talaga mag-move on, to end the cycle, to have a changes in your life, to move on, pero gusto mo muna talaga siguro i-clear kung ano ba talaga yung nararamdaman niya. Mahal mo pa ba ako or hindi na? Dahil nasasaktan pa rin ako sa ngayon. Kaya parang nandun ka pa sa point na kinukulit mo pa siya. Pinipilit mo pa din na sabihin natin na maramdaman niya yung mga nararamdaman niya before, yung mga pagmamahalan ninyo before. Gusto mo pa, parang naniniwala ka pa din na meron pang pagbabalikan na mangyayari. Kumbaga ganon. Nagiging practical ka talaga dito na sabihin natin na bumalik sa kanya or tanungin siya kung magkakabalikan pa kayo. Nagkakaroon kayo ng mga pagtatalo dito. Nasasaktan ka dahil nga naiinis siya. Kasi nandito naghihintay ka pa eh. Nandito sa feeling mo na napapagod ka na pero naghihintay ka pa din dahil naniniwala ka pa din sa pagmamahalan ninyong dalawa. So, parang ayaw mo pang tanggapin, yun yung nararamdaman ko. Parang ayaw mo pang tanggapin na eto na nga yung ginawa niya sa'yo. Like, the cycle has already ended. So, yung feeling mo dito, of course, tired. Pagod ka na. Pero you still wanted to lumaban pa din. And yung feeling naman ng person mo dito, gusto niya muna mapag-isa. Gusto niya muna mag-isip. Gusto niya muna mag-soul searching. Gusto niya muna to find the enlightenment of his life, the right path to take, the clarity ng buhay niya. Saan ba ako papunta? Anong desisyon ang gagawin ko? Gusto niya muna talaga na mapag-isa. Yun yung feeling niya dito. So, ano yung positive na pwedeng mangyayari sa relationship ninyo? Is magkakaroon pa din kayo ng new beginning ng person na to. Magkakaroon pa din ng progress to or second chance itong person na to. Pero yung negative lang kasi dito, yung person mo is nakapag-offer kasi siya. May third party kasi dito eh. So, yun yung negative sa connection na to. Yung nakapag-offer siya ng love to someone else. So, yun yung nagiging negative. Siguro feeling ko kung bakit parang gusto mo pang ipaglaban yung relasyon ninyo. Dahil naniniwala ka talaga sa pagmamahalan ninyo. Dahil siguro pinakita niya din talaga sa'yo yung pagmamahal na yun. Nandito kasi yung cups eh. The Queen of Cups. It could be you and this person. Yung pagmamahalan ninyo, yung bonding ninyo, yung true love. Naramdaman mo yun eh. So, may promises pa dito. The thing here is, merong a mentor na third party. Kaya, andun ka sa point na gusto mo pang ipaglaban to. You know? Pero, dahil nga, bakit ka nasasaktan? Dahil pinag-aawayan nyo to. Nag-aaway pa din kayo until now. Sa sitwasyon na to. So, feeling ko, nung before, nag-ghost ka ng person na to, tapos nagparamdam na naman siya until humantong kayo sa pag-aaway na dalawa. So, ano yung hope mo dito? Yung hope mo talaga dito is makasal kayong dalawa. Yung kayo na yung, totoo, yung kayo na yung magsama. Yun yung hope mo. Dahil sobrang pagmamahal mo sa kanya, gusto mo kayo na nga yung magkatuluyan. Yun yung hope mo talaga, na magkaroon kayo ng celebration, na mag-propose siya sa'yo ng marriage. Yun yung gusto mo mangyari. Merong nakita ko possessiveness sa part mo dito. So, yung fear mo naman is yung makapag-decide siya. Of course, yung makapag-decide siya na to walk away. Kung sino yung pipiliin niya.
yung makapag-decide siya na hindi ikaw yung pipiliin niya. Kung magiging happy siya sa iba. Kung mas magpo-focus siya sa iba, yun yung takot mo dito. Kaya nga pinipilit mo ipinaglaban to kahit mag-away pa kayong dalawa, kahit nasasaktan ka, kahit pagod ka na, nakikita kong parang gusto mo pa din talaga ipaglaban itong relationship na to. So ano yung aim mo dito talaga dito is makapag-focus na siya sa connection na meron kayo. Yun yung aim mo. Yung hindi lang siya, ikaw din. Yung parang kumbaga makapag-focus na kayo sa isang goal na gusto nyo mangyari. Yun ay yung marriage. Yung future together. Yun yung aim mo talaga dito. So ano yung hope dito sa connection na meron kayo? Is stop the devil card. Stop the toxicity. Stop the possessiveness. Yung overthinking. Yung chasing. Yung forcing something to happen right away. So, possessiveness, controlling, wanted to control the situation because gusto mo, yun yung sa'yo yung mangyayari. Just let it go. Parang kumbaga, ano yung pwedeng mangyari, yun yung mangyari. If it's meant to happen, it will happen. Parang ganun. Kailangan mong maging, yun nga sabi ko kanina, kailangan mo maging, parang you just really need to go with the flow dito sa situation na to. If ito yung nangyayari sa inyo, and sakali man na hindi kanya kinakausap, huwag mong pilitin na kausapin kanya. Hayaan mo lang siya. Because may reason kung bakit nangyayari yan. Ikaw naman, kailangan mo hanapin yung lesson dito. Bakit ka nasasaktan ng ganito? Bakit ka napapasok sa situation na ganito? Bakit mo na nadadaanan ito? May mga sagot yan Kung mag-focus ka lang to go deep within and to answer that questions, then mamumulat ka naman yan sa katotohanan pag malaman mo yung makukuha mo yung sagot dito. So ito yung dapat mong i-avoid dito. Yung pagiging ganun. Kasi hindi talaga kayo makakapag-focus into your connection. And lalo siyang maiirita sa'yo kung ganun ka. Kasi yung nararamdaman ko sa connection na to, sa'yo, sa part mo, okay? Whether might be this is a vice versa or kanino man to, okay? Takes what resonates. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Nakukuha ko sa energy dito is yung, alam mo yung willing ka to fight for your love talaga. Kahit pagod ka na, parang willing ka pa din na ipaglaban to. Nakikipag-away ka para makuha lang yung pagmamahal ng taong ito. Come what may, kahit nasasaktan ka na. Dahil yun nga yung goal mo. Yun yung gusto mong mangyari. Yung hope mo na siya na talaga. You know? Siya na talaga yung makasama mo. Yun nga yung goal mo na makapag-focus na kayo pareho sa future ninyong dalawa. Pero if you keep on parang controlling this person, controlling the situation, focusing on this, only this, and hindi ka mag-focus din sa sarili mo. Hindi lang naman yan sabihin na ito yung aim mo, so dito ka mag-focus No. Sometimes, minsan, unahin natin yung sa sarili natin. Okay pa ba tayo? Positive pa ba tayo? Nagbabago na ba yung galit natin? Dahil minsan doon din nag-uumpisa yun kung ano yung paano mo nakokontrol yung paano yung action mo sa relationship mo nanggagaling din mismo sa'yo. So tignan mo muna yung sarili mo. Make yourself muna talaga na to be in open mind, positivity, parang good aura, you know, always do some affirmation sa sarili mo, motivate, meditate. Unahin mo muna yung sarili mo. As ganun din naman siya. Dapat both side naman yan, hindi lang ikaw. So, ganun din siya. Kung sino man yung awaken sa inyong dalawa. Para, ano man yung, gaano kayo kadisiplina sa sarili ninyo, ganun din yung sa relationship ninyo. Magbabago talaga yan. Meron talaga yung pagbabago. Hindi yan pwede wala. Yung mga toxicity dyan, pwedeng magbago yan
kung marunong lang din kayo na sabi natin na unahin yung sarili nyo. You know, yung sarili ninyo. To love yourself muna, take care of yourself, meditate, you know, yung mga good auras, mga positivities, positive mindset, anything like that. Unahin nyo muna sa sarili ninyo yun. Tapos ipasok nyo yun sa relationship ninyo. Magiging maganda at maayos yung takbo ng relationship. At hindi magiging ganito. Okay? Hindi ka makakaramdam na mamimilit ka. Hindi ka makakaramdam na naghahabol ka. Hindi ka makakaramdam ng parang down ka. Something na parang walang kwenta. May mga ganun wala akong kwenta, parang pangit ba ako, ganyan ba? Anything na mga negativity, naiisip mo yun kasi, bakit? Kasi yung aura mo mismo sa sarili mo, parang nagbabago na din, parang nababalutan na din siya ng darkness. So, unahin mo yung sarili mo. Ganon din sa person mo, you know? Para mabago din yung connection niyo. So, ito yung parang guidance ng tarot dito sa reading na to. Okay? Ito yung guidance na mabibigay ng tarot reading. Tarot cards. Okay. Okay, so, ano yung environmental factor dito? Siguro, feeling ko, yung mga bagay na tinatago ng person mo. Pero, let's see. Siguro yung third party, yung mga iba pa, yung mga ginagawa niya, excuse me, yung mga hindi niya sinasabi sa'yo. So, pasensya na, nag-ingay na. So, sa mga palaging nanonood sa akin, ma-immune na kayo. Okay? Hindi ko na ikakat yung video. Tuloy-tuloy natin to. Bala mag-ingay yung manok dyan. Anyway, environmental factor dito. Might be isa na din dito yung unsureness and yung mga secrets as well. So, I can sense here na nadidistract kasi ako You know, nadidistract ako sa ingay pag may maingay. Anyway, nakikita ko dito parang ito yung environmental factor ng situation. Yung kumbaga the cycle has ended. Nasira kayo dahan-dahan ng person mo because of yun nga, parang you felt parang may tinatago siya. You felt parang ginagawa ka lang niyang tanga. You felt parang ginagago ka niya. You know, yun yung environmental factor dito na sa sitwasyon na to because of having that third party. So, ito na yung sinasabi ko, part na din siya ng weakness mo. Kasi yun yung ano dito nangyayari yung kaya na-end yung cycle ninyo because of like dahan-dahan kayong nasisira of thinking about na ginagago ka. Totoo, meron talaga siyang third party. Pero yung, alam mo yung ginilalagay mo pa sa worst situation, yung sitwasyon. Example, pag positive ka na tao, tapos nalaman mong may third party yung person mo. A positive mindset or a positive person, always siya na kung saka, nag-iisip lang siya na of course, nasasaktan. Of course, pag minsan, totoo yan, pag minsan, positive ka na tao, tapos niloko ka, iiyak ka talaga. Iyak ka ng iiyak. Pero parang, hindi ko alam kasi na-experience ko na parang walang pumapasok sa isipan ko na anything, kundi sakit lang. Iiyak lang ako. Iniiyak ko lang, kine-cleanse ko lang yung sarili ko. Parang ganun. And then, parang after that, naisip ko na parang may reason kung bakit niya ginawa sa akin yun. Hindi dahil sa akin. You will never put down yung sarili mo. Hindi mo kailangan ibaba yung sarili mo or yung value mo. Always think, pag positive person ka, always ka mag-isip ng may reason kung bakit niya ginawa yan. Hindi dahil sa akin. Siguro,
nagkataon siguro na nangyari yun. Baka hindi lang talaga siya nakontento, baka nahulog lang talaga siya, baka ganun yung personality niya. May mga bagay pero never mong i-down yung sarili mo sa sitwasyon. So dito sa point na to, sa reading na to, dinadown mo yung sarili mo. You nararamdaman, parang andun ka sa point na parang pakiramdam mo dito, ginagago ka, pakiramdam mo dito na inapakapakan ka, pakiramdam mo dito na parang ganun na ka-worse yung mga iniisip mo. Na hindi ka na mahal, ganyan. Yun yung naiisip mo dito. Kaya ito yung nagiging environmental factor ng connection ninyong dalawa. Pero ano yung other people involved? Of course, the third party. Hindi lang naman ikaw yung may problema dito eh. Pati na din yung person mo. Oops. Wait lang. Naano yung ilaw. Saglit. Yan. So, hindi lang naman ikaw eh. Pati yung person mo. Problema din kasi sa person mo. Masyado kasi din siyang masyado siyang sa emotion niya. Na nagkaroon siya ng iba. Kasi may third party talaga. And yun nga yung other person, other people involved sa connection ninyo. Yung tinatago niya sa'yo. Yung mga tinatanong mo sa kanya. Yung mga hindi niya sinasabi sa'yo. Kumbaga may tinatanong ka sa kanya. Tapos minsan sinasabi niya wala lang yun. Wag mo nang pansinin yun, wala yun. Kaibigan ko lang yun. Or minsan in-ignore ka lang niya. Minsan nagpapalit siya ng kwento. Kumbaga ganun. Hanggang sa palagi mo nang tinatanong to sa kanya. Minsan nasasakal na siya. Kaya nahantong kayo sa away talaga. So, minsan hindi na siya nagpaparamdam. Same na nangyari sa past. Kaya yun din yung nararamdam mo na parang may tinatago siya. Minsan ginagago ka niya. Yun yung nararamdaman mo dito. Na dahan-dahan na kayo nawawasak. So, dahil na din to sa person mo. Yeah. Whether babae man siya or lalaki man siya. So, ano yung action na kailangan i-take dito? Let's see about this. I think this is for your person. See? Para to sa person mo. Na kailangan talaga bigyan ng time and effort yung relationship ninyo. Kailangan bigyan ng time and effort. Feeling ko itong relationship na to, hindi to basta-basta eh. Hindi to basta bago. This might be commitment. Some of you are married. Some of you are married, sorry. Some of you are engaged. Some of you are live-in. This is really commitment. Long term. Hindi to basta bago. Nakikita ko dito kasi parang kailangan niyang gumawa ng action para maayos kayo ulit. Kailangan na ibalik sa dati yung pagmamahalan ninyo, yung sparks ninyo, yung happiness ninyo. Kailangan din, hindi madali yung trust. Lalo na dito sa point, may trust issue na talaga. Hindi madali. Pero, wag din ihantong sa point na palagi kayo nag-aaway. Palagi kang nasasaktan. And gusto mo, kayo yung magiging forever, na palagi kayo nag-aaway. Parang mahirap, malabo yun, 'di ba? Hindi naman perfect yung isang tao na sabihin palagi na lang siya magpapasensya sa'yo. Minsan nauubos din yung pasensya ng isang tao. So, ang kailangan dito gawin sa part niya, since nawala na yung issue, meron na kayong trust issue, ang kailangan niya din dapat gawin is yung iparamdam niya sa'yo na buo na yung pagmamahal ko sa ibalik, gagawin ko na ang lahat para hindi na mangyari yon. At ipapakita niya yon, hindi lang sasabihin niya yun sa'yo. Ipapakita niya yon. Kumbaga, habaan niya yung pasensya, pero wag naman to the point na abusuhin mo yung paghahaba ng pasensya niya sa'yo. Right? So, on your part, magtulungan kayo kumbaga, kasi yun eh, sa relationship, dapat merong team up. So, ikaw naman, sa point, gagawa ka din ng action para dahan-dahanin mo din yung patience mo. I mean, yung feeling mo. Example, dadating sa point, tutupakin ka. Maalala mo yung third party situation ninyo.
may times na hihigpit talaga yung nararamdaman mo. Pero alam mo, hindi mo mararamdaman yan pag pinapakita sa'yo ng person mo yung tama, yung right way. Like, mag-e-effort talaga siya para maging masaya na ulit kayo. Ang problema dito kasi dapat sa'yo din, dahan-dahanin mo din, parang magre-rebuild kayo ulit or magbe-build kayo ulit ng empire. I trust an empire na trust empire. Iwanan nyo na yung mga nawasak. Kasi nawasak na yun mahirap na yun ayusin. Mahirap na yun pagtagpi-tagpiin. So, kailangan tayo mag-build ng another one para to a new one, which is yung mga old chapter, tanggalin na yun. So, tanggalin na yung mga old chapter and this is the new one. We will try our best. Hindi na to mention the past. Kung mag-away man tayo, in anumang dahilan yan, wag na natin ibalik pa yung nakaraan. Try your best. Hindi siya madali, pero itry nyo lang. Until sa magiging okay na kayo. Kasi sa point mo dito kasi, parang nawalan ka na ng tiwala sa kanya So, yun yung better way talaga na mabalik kayo sa dati. Always have the communication, yung bonding, yung pagmamahal, and to save your relationship once again. Yun yung action na kailangan i-take dito. Hindi lang to para sa person mo, pati na din sa'yo. Okay, so, let's see ano yung unknown factor dito. Yung hindi mo alam na kailangan mong malaman. So, this person was going to move forward towards with you though. Yes, darating man kayo sa point of on and off connection. Hindi mag-uusap, tatahimik, magkakaroon ng coldness sa pagsasama, emptiness, coldness, and full of judgment, pag-aaway. Pero nakikita ko pa din dito yung healing ng relationship ninyo. Through communication as well. And on your part, understanding. Maging, kumbaga, someone na independent ka to understand things na ganito. Parang kumbaga maturity ang kailangan dito. So, darating kayo sa point na medyo on and off connection pero nagkakabalikan pa din. However, nasisave pa din yung relationship ninyo. So, yun yung kailangan mong malaman dito sa connection na to. Pero if you're going to take the action, darating man kayo sa point na ganito, easy na lang to para sa inyo. Easy na lang to. Kasi if you're going to take the action na ganito, yung sinabi ko kanina, parang yung away ninyo magiging mild na lang. Hindi na siya magiging katulad before na grabe yung away ninyo. Okay? Kasi nakita ko naman hindi before, sa present. Kasi future na pala yung pinag-usapan, di ba? Sa present. Na willing naman siya mag-offer sa'yo ng new beginning Kaya lang, yun nga, sobrang pinag-aawayan nyo talaga yung sitwasyon. Nilalaban mo yung yung nararamdaman mo. So, siya naman, dahil sa nag-aaway kayo ng nag-aaway, siya naman minsan tumatahimik, hindi nakikipag-usap, gusto niya muna mapag-isa. Since ngayon nga, hindi nga kayo nag-uusap ngayon umiwas siya sa'yo. So, ikaw naman naghihintay, and pinipilit mo nga talaga, pino-force mo na, kahit mag-away na kayo, basta mag-usap lang kayo, kahit nag-aaway na kayong dalawa. Dahil gusto mo nga na mag-focus na siya sa inyo. Pinipilit mo lahat. So, dahan-dahanin lang. Same as sa mga nangyayari dito. Parang guide na din to. Actually, it's not from me. It's from the tarot. Dito. Okay? Kasi yung outcome kasi naman dito, yung future outcome ng relationship ninyo, magiging masaya The Hierophant. Pwedeng kung married kayo, magiging masaya yung marriage ninyo. Kung engaged kayo, kayo pa din yung magkakatuluyan. Kung nasa point kayo ng live-in, baka makakasal kayo one day. Kasi nandyan pa din kayo See? Happiness, new beginning. Dahil alam niya naman yung ginagawa niya.
alam niya yung ginagawa niya, at alam niya siguro may responsibility kayo sa isa't isa, so alam niya yung responsibility niya, alam niya yung ginagawa niya, and mababalanse din kayo sa balang araw ng person na to. Si new beginning, mag-offer din siya apalik sa'yo ng new beginning, happiness, commitment goes together, and maaayusin yung mga hindi nyo pagkakaunawaan, if mangyayari talaga itong action na to, kasi ito yung kailangan i-take dito. So nakadepende pa din yan sa inyo. Kung example, ganito talaga kayo, wild talaga, palaging inaaway, palaging nag-aaway, palaging overthink, walang mangyayari sa inyo, separation talaga, since now hindi na nga kayo nag-uusap, 'di ba? So have some patience, love, be the example of love, be positive. Yun, not positive, as I always say, hindi yung pagiging positive is pagiging happy, pagiging masaya, pagiging jolly, lagi na lang everyday kahit may problema, ngumingiti. No, hindi ganun yung positivity. Pagiging positive is always na to understand things, yung mga may forgiveness, may acceptance, and always kang nagpa-find ng reason kung bakit nangyayari yung isang sitwasyon, and nagpa-find ka din ng solution kung anong dapat gawin. Well, meron talaga siyang parang maturity and parang patience sa sitwasyon. And I can see, muntik ko nang makalimutan yung zodiac signs. Okay, so you and your person might be a Taurus. Okay, you might be a Capricorn. Your person might be Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, so you might be Capricorn, as I said earlier. You might be a Gemini, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, or an Aquarius sign. You might be a Pisces, Taurus. So your person might be a Virgo, a Cancer, a Libra, Aquarius, Aries, Sagittarius, Leo. Ano pa? Wait lang. Yun. Sun, Moon, Rising, Venus. So check the placement, guys. And you and your person's placement, lalo na sa moon sign. Okay? Yan. Thank you and God bless.